Thrifty! Kumusta kayong lahat? Ang mga previous lessons natin is about surface area. So, ipagpapatuloy natin siya. Ang pag-uusapan natin ngayon is about the surface area of a cone. So, paano natin kukunin? Paano natin isosolve ang surface area ng cone? As we all know, cone is a solid figures. At ang solid figures is a three-dimensional objects which is composed of many plane figures. So, kinukompose siya ng maraming plane figures kasi yung cone is meron siyang lateral face at meron siyang circular base. So, kung nakakain na kayo, syempre nakakain na tayo lahat ng ice cream dito, di ba? Oops, what happened to my ice cream? Ayan. So, ganito yung cone natin, di ba? Ganito yung cone. So, ayan. Ganyan yung cone. So, composed siya of a lateral face and a circular base. So, yan yung cone natin. So, this is a solid figures. Sa pagkuha ng surface area ng cone, i-total natin ang area ng kanyang lateral face at ng kanyang circular base para makuha natin ang kanyang surface area. So, ano yung formula sa pagkuha ng surface area ng cone? Ang formula natin is surface area is equal to pi r squared plus pi rs. Ibig sabihin, surface area is i-multiply natin si pi, radius squared, tapos multiplied by pi, plus pi times radius times side. So, ganun pagkuha ng kanyang surface area. Suppose meron tayong cone which has a radius of 3.5 cm and ang kanyang side is 7.25 cm. Isosolve natin gamit ang formula sa pagkuha ng surface area ng cone. So, surface area is equal to, ang value ng ating pi is always 3.14 yan siya ha. Hindi siya pwedeng magbago. So, always 3.14 yung value ng ating pi. So, pi is 3.14 times radius. Ano yung radius natin? Ang ating radius is 3.5 cm. So, 3.5 cm squared. Kasi squared tayo dito. So, squared natin sa radius. Plus, pi natin, pi is 3.14 times, ano yung ating radius? 3.5 cm. 3.5 cm times side. Ang value ng ating side is 7.25 cm. So, 7.25 cm. Pagkakasyahin lang natin siya kasi ang late ng board natin. Ayan. So, again, surface area is equal to pi, which is 3.14, times radius squared, 3.5 cm squared, plus pi is 3.14, times radius is 3.5 cm, times side is 3.25 cm. Ngayon is isolve na natin siya. So, surface area is equal to 3.14 times 3.5 times 3.5 squared. So, 3.5 squared meaning si 3.5 is i-multiply mo sa kanyang sarili or 3.5 squared is equal to 3.5 times 3.5. So, i-multiply natin. 5 times 5, 25. Carry 2. 5 times 3 equals 15 plus 2 equals 17. 3 times 5 equals 15. Carry 1. 3 times 3 equals 9 plus 1 equals 10. So, add tayo. Bring down 5. 7 plus 5 is equal to 12. Carry 1. 1 plus 1 plus 0 equals 2. Bring down 1. Ilang decimal point meron tayo? 1, 2. So, meaning 1, 2. So, 3.5 squared or 3.5 times 3.5 is equal to 12.25. So, 3.14. Kopyahin natin sa 3.14 times 3.5 cm squared is equal to 12.25 cm squared plus, okay? So, 3.5 cm squared is equal to 12.5 cm squared. So, i-multiply naman natin. So, 3.14 plus 3.14 times 3.5 times 7.25 equals 25.375. So, times 25.375 centimeter squared. So, wag na natin siyang i-multiply kasi matatagalan tayo. So, next is multiply 3.14 times 12.5 centimeter squared is equal to 38.465. So, 38.465 centimeter squared.
plus 3.14 times 25.375 centimeters squared is equal to 79.6775. So, plus 79.6775 centimeter squared. So, wag nating kalilimutan ang kanyang unit. Again, 3.14 times 12.25 centimeters squared is equal to 38.465 centimeters squared plus 3.14 times 25.375 centimeters squared is equal to 79.6775 centimeter squared. Ngayon is i-add na natin. So, 38.465 centimeters squared plus 79.6775 centimeters squared. So, 38.465 plus 79.6775. Ayan. So, kapag mag-add tayo ng mga decimal numbers, kailangan is naka-align yung kanyang decimal point. So, dahil walang kasama si 5, bring down 5. 5 plus 7 is equal to 12, carry 1. 1 plus 6 plus 7 is equal to 14, carry 1, 14. 1 plus 4 equals 5 plus 6 is equal to 11, carry 1. So, 1 plus 8 is equal to 9. 9 plus 9 is equal to 18, carry 1. 1 plus 3 equals 4 plus 7 is equal to 11. Tapos, kopyahin natin ang decimal point dito. So, ibig sabihin, 38.465 plus 79.6775 is equal to 118.1425 centimeter squared. 1425 cm squared. Ayan. So, ang surface area ng ating cone or ang sagot sa surface area ng ating cone is 118.1425 centimeter squared. Okay, so ka-thrifty, hindi ito 1425 ang pagbasa ha. Kasi kapag we are reading decimal numbers, so this is tens place, hundreds, thousands, and 10,000s kasi walang ones place sa decimal number. So, diretso siya sa 10. So, meaning, ang pagbasa natin dito is 118 and, kasi yung decimal point is n, 118 and 1,425 10,000 centimeter squared or 1,425 10,000 centimeter squared. So, ganun yung pagkabasa niya. Pero para sa atin, para mas madali, ang pagbasa natin is 118.1425 centimeter squared. Pero of course, hindi yun yung tamang pagkabasa. Ang pagkabasa niya is 118 and 1,425 10,000 centimeter squared. Yun yung area ng ating cone. Pag-uusapan natin ngayon is kung paano natin kukunin ang surface area ng sphere. Ano yung sphere? Yung bola. Yun yung sphere. Sa mga hindi alam kung ano yung sphere, so ipapakita ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na yung ating bola para siyang itlog. So, hindi siya perfect circle. But, tandaan nyo na ang sphere is a perfect circle. So, meron naman sigurong, wala naman sigurong hindi alam kung ano yung bola, di ba? Wala naman siguro dito sa ating hindi alam kung ano yung circle, di ba? So, ganito, ayan. So, pagpasensyahan nyo na yung circle ko, guys, ha? Para talaga siyang itlog, ayan. So, ito yung ulam ko kasi kanina, kaya ganyan. Alam nyo, guys, medyo sumasakit pa kasi yung ulo ko kasi nung nadisgrasya ako, dito ako tinamaan. So, may sugat ako dito sa ulo at sa left na elbow ko. So, meron akong sugat sa left elbow, but okay naman siya. Naghilom naman siya, but then medyo masakit pa din yung ulo ko kapag hinawakan mo. So, yun. Kaya siguro ganito yung circle ko. Hindi. But then, thank God talaga na hindi masyadong malaki yung damage sa akin. So, nagkasugat na ako dito sa ulo ng konti at nagkasugat lang din sa elbow ng konti. And then, mga konting galos lang. So, ganun. Thank God na ganun lang yung tinamo ko sa disgrasya ko. So, ayun, patuloy tayo. Paano natin kukunin ang surface area ng sphere? So, ano yung formula sa pagkuha ng surface area ng sphere? Sa lahat siguro ng surface area, ito yung mas pinakamadali kunin aside sa cube. Kasi yung cube is side lang din yung imo-multiply mo. So, ang sphere is madali lang din siyang kunin. So, ano yung formula natin? So, surface area is equal to 4
pi r squared. So, kapag circle yung pinag-uusapan natin, hindi talaga nawawala si pi. And, ang value lagi ni pi is 3.14. Hindi talaga yan siya nagbabago. Yan ang tatandaan natin always, ha? So, ngayon, ipagpalagay natin na meron tayong sphere which has a radius of 3.2 cm. So, ang radius niya is yung dito. So, meron tayong 3.2 centimeter. So, yan yung radius niya. Yung kalahati. Kasi kapag diniretso mo yan siya dito, ang tawag niyan is diameter. So, half of a diameter is a radius. So, meron tayong radius na 3.2 centimeter. So, surface area is equal to 4 times, ano yung value ng pi natin? Ang value ng ating pi is 3.14 times radius. Ang ating radius is 3.2 centimeter. So, 3.2 centimeter squared. Ayan. Okay, so i-continue natin sa pag-solve. So, 4 times 3.14. So, 3.14 times 4. Kita ba sa baba? Ayan. Okay, so 3.14 times 4. 4 times 4 equals 16. Carry 1. 4 times 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5. 4 times 3 is equal to 12. So, ilang decimal point meron tayo? Dalawa. Kasi 1, 2. So, 1, 2. So, ang sagot sa 3.14 times 4 is equal to 12.56. So, meron tayo ditong 12.56 times 3.2 cm squared. Ibig sabihin, si 3.2 is i-multiply natin sa kanyang sarili. So, 3.2 times 3.2. Ayan, kita ba dito sa gilid? So, 2 times 2 is equal to 4. 2 times 3 is equal to 6. And 3 times 2 is equal to 6. 3 times 3 is equal to 9. And then, add tayo. So, 4. 6 plus 6 is equal to 12. Carry 1. 1 plus 9 is equal to 10. Kita pa ba sa baba? Hindi na yata. Wait. Okay, dagdagan natin ng isa. Ayan. So, kita na. 10. 24. So, ilang decimal point meron tayo? Isa, dalawa. So, 1, 2. Ibig sabihin, 3.2 times 3.2 is equal to 10.24. So, times 10.24. Huwag kalimutan ng ating unit, which is centimeter squared. Kasi kahit na tama yung sagot natin na 10.24, kapag wala tayong unit, of course, mali pa rin yung answer natin. So, yan. Gaano ka-importante yung unit. Dahil dalawa na lang silang naiwan, of course, imo-multiply natin silang dalawa. 12.56 times 10.24 centimeter squared. So, 12.56. Alam nyo, multiply lang to eh. Kapag alam talaga natin yung multiplication, mapapadali yung ating sagot. So, imo-multiply natin si 12.56 times 10.24. Sundan nyo lang ako, guys, ha. Ayan, so 4 times 6 is equal to 24, carry 2. 4 times 5 is equal to 20, plus 2, 22, carry 2. 4 times 2 equals 8, plus 2 equals 10, carry 1. 4 times 1 is equal to 4, plus 1 is equal to 5. Ayan, so next. 2 times 6 is equal to 12, carry 1. Sundan nyo lang, guys. 2 times 5 is equal to 10, plus 1 equals 11, carry 1. 2 times 2 is equal to 4, plus 1 is equal to 5. 2 times 1 is equal to 2. So, next, 0. Of course, 0 yan ang sagot. And then, proceed tayo. So, 1 times 6 is equal to 6. 1 times 5 is equal to 5. 1 times 2 is equal to 2. And then, 1. Ayan. So, add tayo. Add na tayo sa ating multiplication. So, bring down 4. 2 plus 2 is equal to 4. 0 plus 1 plus 0 is equal to 1. Kita pa ba sa baba? 5 plus 5 is equal to 10, plus 6 is equal to 16, carry 1. 1 plus 2 is equal to 3, plus 5 is equal to 8. Bring down 2 and 1. Ayan. So, ilang decimal point meron tayo? So, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. So, ang ating sagot is 128.6144. Kita ba? Ay, nako. Wait, guys. Dagdagan ko naman ng isa. Ayan. Okay? So, I think kita na yan siya. Okay, so ang sagot is 128.6144. Ano yung surface area ng ating sphere? Ang surface area ng ating sphere is equal to 128.6144 centimeter squared. So, ang surface area ng ating sphere, kung saan merong radius na 3.2 cm, is equal to 128.6144 centimeter squared.
Again, mga ka-thrifty, kapag nagdi-deal tayo ng mga decimal numbers, of course, hindi natin siya pwedeng basahin na 6144 kasi ang tamang pagkabasa sa kanya is 128 and kasi yung decimal point is read as and. Okay? So, 128 and 6,144 10,000 centimeter squared. Kasi kapag decimal point yung or decimal numbers yung pinag-uusapan natin, ang kanyang place value dito is tenths, hundreds, thousands, 10,000. So, ibig sabihin, 6,144 10,000 centimeter squared or 128 and 6,144 10,000 centimeter squared. Ganun ang pagkabasa sa kanya. Pero kasi tayo nagmamadali tayo or kung saan tayo naging used sa pagbasa sa kanya, so binabasa natin siya as 128.6144, diba? So, mas madali yun kaysa 6,144 10,000, diba? So, na-used lang tayo. Pero actually, hindi yun siya ang tama ng pagkabasa. So, hindi ganun pagkabasa yung decimal numbers. So, kapag na-confuse kayo, meron tayong tutorial kung paano basahin ang mga decimal numbers. So, atingnan nyo lang yon para maintindihan nyo kung ano yung pinagsasabi ko dito. Ang daldal ko. At dyan nagtatapos ang ating lesson about surface area. Sana may natutunan tayo sa ating lesson for today, mga ka-thrifty. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang aming YouTube channel at i-like at follow ang aming Facebook page. Salamat sa inyong panunood. Thank you for learning with us. See you on our next lesson. Bye!